Lope K. Santos, born on September 25, 1879 in Pasig, died on May 1, 1963. His father, Ladislao Santos, and his mother, Victoria Canseco. Lope K. Santos is a novelist, poet, and author. He is also called the father of the national language grammar. He is also called the Apo of the Tagalog writers. He studied at Manila Law College in 1912. His achievements and awards. He is best known for his 1906 socialist novel Banaag at Sikat. Lope K. Santos was awarded the Medal of Honor and was recognized as one of the 7 outstanding writers by Taliba ng Inang Wika during the Andres Bonifacio Day ceremonies. Lope K. Santos' contribution in Philippine literature. Promotion of Tagalog language. Santos was advocate for the use and development of the Tagalog language. He believed in the importance of preserving and promoting the national language of the Philippines. Naag at sikat ni Lope K. Santos. Pinangarap niya ang araw na mawawala ang mga hari, panumbayan at alagad ng batas. Ang lahat ng tao ay magkakapantay-pantay at magtatamasa ng lubos na kalayuan at patas na ginawa sa buhay. Nang pilitin ng ama na umuwi sa kanilang bayan, siya ay sumunod. Subalit, itunuro niya sa mga kasama sa bukid at sa mga katulong sa bahay ang kanilang karapatan. Sa galit ng ama, siya ay pinalayas at itinakwil bilang anak. Nagbalik siya sa dating pinapasukan sa Manila at hinikayat si Tentay na pumisan sa kaniya kahit di kasal. Sapagkat tutol siya sa mga seremonyas at lubos na naniniwala sa malayang pag-ibig. Si Delfin ay hindi anarkista kundi sosyalista. Hindi niya hinangad na mawala ang pamahalaan, ngunit katulad ni Felipe ay tutol siya sa pagkakaroon ng kayamanan sa ilang taong nagpapasasa sa ginhawa, samantalang libo-libo ang nagutom, nagtitiis at namamatay sa karalitaan. Tutol din siya sa pagmamana ng mga anak sa kayamanan ng mga magulang. Siya ay isang mahirap na ulilang pinalaki sa isang ali o tiya. Habang nag-aaral ng abogasya ay naglilingkod siya bilang manunulat sa isang payagan. Kaibigan siya at kapanalig ni Felipe, bagamat hindi kasing radikal nito. Nais ni Felipe na maagang magtamo ng kanilang layuin. Sugdang ito'y daanin sa marahas na paraan. Samantalang ang hangan ni Delfin ay dahan-dahang pag-akay sa mga tao upang mapawi ang kamangmangan ng masa at kasakiman ng ilang mayayaman. Sa pamamagitan ng gradual na pagpapasok sa Pilipinas ng mga simulain ng sosyalismo. Si Don Ramon ay may 2 anak na dalaga at isang anak na lalaking may asawa na. Ang mga dalaga ay si Natalia at Manny. Si Talia ay naibigan ng isang abogado, si Madlang Layon. Ang kasal nila ay napakarangal, napakagastos, isang bagay na para kay Felipe at Delfin ay halimbawa ng kabukulan ng sistema ng lipunan na pinangyayarihan ng mayayamang walang kapararakan kung lumustay ng salapi. Samantalang libo-libong mamamayan ang salat na salat sa pagkain at sa iba pang pangunahing pangangailangan sa buhay. Sa tulong ni Felipe nung ito'y nakatira sa bahay ni Don Ramon, nakilala at naibigan ni Delfin si Manny. Si Don Ramon ay tutol sa pangingibig ni Delfin sa kaniyang anak dahil ito'y maralita at ikalawa dahil tahasang ipinahayag nito ang kaniyang pagkasosyalista sa isang pag-uusap nilang dalawa sa isang paliguan sa Antipolo. Ang pagtutol na ito ay walang nagawa, nakapangyari ang pag-ibig hanggang sa magbinhi ang kanilang pagmamahalan. Nang mahalata ni Talia at ni Madlang Layon ang kalagayan ni Manny, hindi nila ito na ipaglihim kay Don Ramon. Nagalit si Don Ramon, sinaktan nito si Manny at halos patayin. Sa muki ni Madlang Layon,
Pumayag si Don Ramon na ipakasal si Manny kay Delphine, subalit nagpagawa ng isang testamento na iiwan ng lahat ng kayamanan sa dalawa niyang anak. Si Manny ay hindi pinagmanahan. Si Manny ay nagtiis sa buhay maralita sa bahay na pawid na tahanan ni Delphine. Paminsan-minsan kung mahigpit ang pangangailangan, nagbibili siya ng mga damit o nagsasangla ng kaniyang mga alahas noong dalaga pa. Ito'y labis na dinaramdam at kinahiya ni Delphine at ang kanyang ate, subalit wala naman silang maitakip sa pangangailangan. Sa simula, si Manny ay dinadalaw ng dalawang kapatid, lalo na si Talia, at pinadadalhan ng pera at damit. Subalit, ang pagdalaw ay dumalang ng dumalang hanggang tuluyang mahinto. Ay gayon din ang ipinadalang tulong. Samantala, si Don Ramon sa laki ng kanyang kahihiyan sa lipunan dahil sa kalapastangang ginawa ni Manny at ni Delphine ay tumulak patungong Hapon, Estados Unidos at Europa, kasama ang isang paboritong utusan. Wala na siyang balak bumalik sa Pilipinas. Nakalimutan niya ang pagwasak na ginawa niya sa karangalan ng maraming babae na kanyang kinasama. Ang tanging nagtanim sa kanyang isip ay ang paglugso ng sariling karangalan sa mata ng lipunan dahil sa kagawan ni Manny. Samantala, nagluwal ng isang sanggol na lalaki si Manny sa pagnanais na makapaganda ng isang salo-salo sa binyag ng kanyang anak, susog sa mga kaugalian. Si Manny ay nagsangla ng kanyang hikaw sa kabila ng pagtutol ni Delphina, tutol sa lahat ng karangyaan. Ang ninong sa binyag ay si Felipe, na hindi lamang makatanggi sa kaibigan, subalit kontra rin sa seremonyas ng pagbibinyag. Bilang anarkista, ay laban siya sa lahat ng formalismo ng lipunan. Sa karamihan ng mga pangunahing dumalo, kumbidano't hindi, ay kamuntik nang kulangin ang handa ni Delphine. Salamat na lamang at ang kusunero ay marunong ng mga taktikang nakakasagip sa gayong pangyayari. Ang kasiyahan ng binyagan ay biglang naputol sa pagdating ng isang kabligrama na nagbabalitang si Don Ramon ay napatay ng kanyang kasamang utusan sa isang hotel sa New York. Nang idating sa daungan ang bangkay, sumalubong ang lahat ng mga manggagawa sa paggawaan ng tabako sa atas ni Don Filimon, kasosyo ni Don Ramon, na nagbabalang hindi pa sasahurin sa susunod na Sabado ang lahat ng hindi sasalubong. Kasama sa naghatid ng bangkay sa Pilipinas si Roberto, ang kapatid ni Tentay, na malao nang nawawala. Pagkatapos makapaglibot sa Pilipinas, kasama ang isang Kastilang kinansalaan niya sa maliit na halaga, siya ay ipinabili o ipinahingi sa isang kaibigang naglilingkod sa isang tripulante. Dahil dito, nakapaglibot siya sa iba't ibang bansa sa Africa at Europa, at pagkatapos ay nanirahan sa Cuba at California, at sa wakas ay namalagi sa New York. Doon siya nakilala at naging kaibigan ng utusang kasama ni Don Ramon na naninirahan sa isang hotel malapit sa bar na kanyang pinaglilingkuran. Si Roberto ang nagsabi kay Felipe na kaya pinatay si Don Ramon ay dahil sa kalupitan nito sa kanyang kasamang utusan. Ang libing ni Don Ramon ay naging marangya, kagaya ng kasal ni Talia, hanggang sa libingan ay dala-dala pa ng mayamang pamilya ni Don Ramon ang ugali ng karayaan at panangalat at paghihirap ng maraming mamamayan. Sa libingan ay naiiwan sina Delphine at Felipe na inabot ng talipsilim sa pagpapalitan ng kuro-kuro at paniniwala. Naalala ni Felipe ang kaawa-awang kalagayan ng mga kasama at utusan ng kanyang ama. Nasambit ni Delphine ang kawalang pag-asa para sa maralitang mga mamamayan habang namamalagi sa batas ang karapatan ng mga magulang na magpamana ng yaman at kapangyarihan sa mga anak. Nagunita nila ang laganap na kamangmangan at mga pamahiin, ang bulag na pananampalataya
laban sa mga kasamaang umiiral. Marami pang bayani ang hinihingi ang panahon. Kailangang lumaganap ang mga kaisipang sosyalista, hindi lamang sa iisang bansa, kundi sa buong daigdig, bago matamo ang tunay at lubos na tagumpay. Napag-usapan nila Felipe at Delfin ang kasaysayan ng anarkismo at sosyalismo, ang paglaganap nito sa Europa, sa Afrika at sa Estados Unidos. Sinabi ni Felipe na ang ilang buhay na napuputi sa pagpapalago ng mga ideyang makamaralita ay kakaunti kung ipapares sa napakaraming tao na araw-araw ay pinahihirapan. Subalit matiyas ang paninindigan ni Delfin laban sa anumang paraang magiging daan ng pagdanak ng dugo. Sa kabila ng pagkakaibang ito ng kanilang paninindigan ay nagkaisa sila sa pagsasabi sa kanilang pag-alis sa libingan noong gumagabi na, tayo na, iwanan na natin palipasin ang diin ng gabi.